Anayahan ko po ang bawat isa na tumayo and samahan po kami sa pagpuhay sa ating Panginoon. Amen po. Lahat po na nagsabi na ang Panginoong Hesukristo ay sapat na sa atin ay magsabi ng Amen. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dapat natin inisip na iba pa kundi ang mamuhay sa kanyang presensya. Amen po. Samahan niyo po kami sa pagkanta ng Christ is Enough by Hillsong Worship.
po ba natin palakpan ang Panginoon? Tunay na, O Diyos, na napakabilin mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay na, O Diyos, na ika'y sapat na sa amin, Panginoon. Wala na kami ibang hingin pa, kundi ang mamuhay sa iyong presensya, Panginoon. Lord, binabalik na po namin ang lahat ng papuri at ng pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po ito sabi namin. Magandang gabi po sa bawat isa. Christ is enough. No turning back. Amen? Amen. Salamat kay Brother Jed at Brother Lawrence, the two brothers, sa pag-awit sa gabi ito. Bago po tayo mag-umpisa at patuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos sa gabi ito, sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming pinapasalamatan at pinupuri sa aming kalagitnaan. O Diyos, patuloy kang kumilos sa aming pong kalagitnaan, maging sa mga po namin na nanonood sa gabing ito. Sa oras na ito, Panginoon, saan man po sila naroroon, dako ay patuloy mo po sila puin, Panginoon. Ang mga salita mo ay patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Tuloy mo po kong tago sa iyong presensya. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aking buhay. Ako po ay nagpapakumbaba, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kang mapapurihan, maitaas ang dakilang pangalan sa aming pong kalagitnaan. Pinupuri ka namin at dinakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Sa oras pong ito, sa gabing ito ay gusto pong ihatid sa inyo ang aklat po ng Filipos sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 11. At pinangalan po itong ang napakahalaga ng pagkilala kay Kristo. Sige po, atin pong basahin ang Filipos 3, 1 hanggang 11. Sabi po sa Tagalog, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Mag-ingat kayo sa mga taong asa-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila ay mga taong naghihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan. Tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo maasa sa mga pisikal na bagay. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip di naman na siya'y may katuwirang maasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na
pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kung ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang muling kabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang Pilipos po ay isa sa mga sulat ni Apostol Pablo, po, habang siya po ay nakakulong. Ang kwento po ni Pablo ay isang buhay na patotoo, na kahit gaano pa naging makasalanan, ang isang tao ay may pag-asa siyang mabago sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dito po ay pinapakita na talatang binasa natin kanina kung paano nabago ang lahat ng pananaw at pagtingin ni Pablo sa maraming bagay pagkatapos niyang makipag-isa kay Kristo. Ang sabi po ni Billy Sunday, more than fail through lack of purpose than lack of talent. Marami po sa ating hanggang ngayon ay hinahanap pa ang purpose ng ating buhay. Mga tanong po na bakit ba tayo nandito sa mundo? At para saan? At para ano? Si Apostol Pablo po ay nakasumpong ng buhay na makabuluhan. Simula nang siya ay nagpasakop kay Kristo. Tayo ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Kaya tayo po ay nararapat na mamuhay ng naayon sa ating manlilikha. Amen po ba yun? Amen. Sa ganong paraan lamang natin makikita natin ang purpose ng ating buhay. Ang pagkakilala kay Kristo ay pagkilala sa totoong tayo sa mata ng Diyos. Sa pamagitan nito ay magkakaroon tayo ng ibang pananaw at pagtingin sa mga bagay sa ating paligid. Kanina po binasa natin sa unang talata. Sabi po ni Apostol Pablo, magalak kayo sa Panginoon. No? Sabi niya, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Ano po? So, dito rin po sa Filipos 2:18 at Filipos 4:4 ay inulit din na magalak din kayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. At doon sa pangalawa, sa Filipos 4:4, sinabi niya muli, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. So, dito po ay bilang pananggalang, niripasa po ni Apostol Pablo ang mga pangunahing kaalaman sa mga paniniwalang ito. Ang Biblia, ang ating pananggalang, kapwa sa moral at
teologiko, no? Kapag binabasa natin ito ng paisa-isa at sa publiko, maging sa simbahan, ay inaalerto nito sa mga pagwawasto na kailangan nating gawin sa ating mga iniisip, sa loobin, at mga aksyon. Dito po naman sa ating binasa kanina sa versikulo 2:3 ay nagbabala si Apostol Pablo, no? Ang sabi niya, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Ano po? Alam niyo po ba kung sino ang binabanggit ni Apostol Pablo dito? Ito po yung mga mutilator o yung mga Judaizer, no? Na ito po yung mga isang grupo ng mga sinaunang Kristiyano o Hudyo na naniniwala na ang pagsunod sa kautosang Mosaic, no? Kabilang ang pagtutuli ay kailangan para sa kaligtasan, lalo na para sa mga Hentil na na-convert sa Kristyanismo. Ang ilang mga scholar po ay nakilala ang mga Judaizer na ito mula sa ibang mga grupong Kristiyanong Hudyo tulad ng Ebionita, no? Sa Bagong Tipan. Ang terminong Judaizer ay ginamit ni Pablo upang tukuyin ang mga huwad na apostol sa kautosang Mosaic o Mosaic Law. So ito nga po yung tinatawag na mutilator. O ito ay malamang na binanggit natin kanina, yung mga Judaizer, mga Kristiyanong Hudyo na maling paniniwala na ito raw ay essential para sa mga Hentil na sundin ang lahat ng mga batas ng Hudyo sa Lumang Tipan. Lalo na po ang pagpapasakop sa seremonya ng pagtutuli upang tumanggap ng kaligtasan. Marami pong Judaizer ang naudyukan ng spiritual na pride. Dahil naglaan sila ng maraming oras na pagsisikap, pagsunod sa kanilang mga batas. Hindi nila matanggap ang katotohanan na ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay hindi kapagdala sa kanila ng isang hakbang na palapit sa kaligtasan. Dito po ay pinunan ni Apostol Pablo ang mga Judaizer dahil tinignan nila ang Kristyanismo pabalik na pag-iisip na kung ano ang kanilang ginawa. Pagtutuli, pagputol o pinuputol ang laman. Ginawa silang mga mananampalataya kaysa sa mga malaya kaloob ng biyaya ng ibinigay ni Kristo. Ano po? Ang ginagawa ng mga mananampalataya ay bunga ng pananampalataya. Hindi isang kinakailangan sa pananampalataya na katulad ng ginagawa ng mga Judaizer na to. Ito ay nagkumpirma ng maaga sa mga pinuno ng simbahan sa Konseho ng Jerusalem, 11 taon bago ito. At dito po ang sabi ng mga gawa, 15, versikulo 1, sabi niya, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugalian tinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. Ano po? Sino po yung mga Judaizer na to? Nung panahon na yon? O maging sa ating panahon?
Sino po yung mga yon? Sila po ang mga nagsasabi niya, no? Ang mga tao ay dapat magdagdag ng iba sa simpleng pananampalataya na binabahagi ng ating Panginoong Jesucristo. Madaling maglagay ng higit na diin sa pagsisikap ng tao kaysa sa panloob na pananampalataya. Ngunit, pinapahalagahan ng Diyos ang saloobin ng ating puso sa itaas o lahat ng iba pa. Huwag daw po nating husgahan ang espiritual o espiritualidad ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang katuparan ng mga tungkulin o ayon sa kanilang antas ng aktibidad ng tao. At huwag mong isipin na ikaw ay magbibigay kasiyahan sa Diyos sa pamamagitan ng masigasig na paggawa ng kanyang gawain. Napapansin ka ng Diyos, gawin pa rin o gawin para sa Kanya at gagantipalaan ka para dito. Ngunit kung ito po ay dumating bilang isang mapagmahal na tugon sa Kanyang libreng regalo ng kaligtasan. Dito po sa Pilipos o versikulo 4:6, 4 hanggang 6, sabi po niya muli, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip ni naman na siya may katwirang maasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. No? Sinabi niya muli, ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y silang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angka ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman ang kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko na ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, wala rin maisusumbat sa kanya. Walang maisusumbat sa akin. Dito po ay sa unang tingin parang ipinagyayabang ni Pablo ang kanyang mga nagawa. Pero kabaligtaran naman ang ginawa o ang ginagawa niya. Nagpapakita na ang mga gawa ng tao gaano man kahanga-hanga ay hindi magagawa makamit ang isang tao ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Si Pablo po ay nagkaroon ng kahanga-hangang mga kredensyal, no? Pagpapalaki, nasyonalidad, likod ng pamilya, lupa, mana, orthodoxy, aktibidad at moralidad, no? Makikita natin to sa 2 Corinthians 11 at Galatians 1:13-24. Para sa higit pa sa kanyang mga credential, no? Matutunghayan po natin doon. So gayon pa man, ang kanyang pagbabalik loob sa pananampalataya kay Kristo sa mga gawa 9 ay matutunghayan din po natin. Hindi po nakabatay sa kanyang ginawa, ngunit sa biyaya ng Diyos, hindi umaasa si Pablo sa kanyang mga gawa upang kalugdan ng Diyos. Dahil kahit na ang kahanga-hanga ang mga credential ay kulang sa mga banal na pamantayan ng Diyos. Yan po ang katotohanan na kahit tayo pa yung matalinong tao sa balat ng lupa, kung hindi naman tayo mananampalataya sa ating Panginoon, ay hindi po tayo maliligtas. Nakadepende ka ba sa Kristiyanong mga magulang?
o kakibat sa simbahan o pagiging mabuti lamang para maging tama ka sa Diyos. No? Ibig sabihin, kung ikaw ba ay pinanganak na nasa pamilyang Kristiyano na, nagdidepende ka lang ba doon? O ikaw ay may samahan ng simbahan na kinabibilangan? O pagiging mabuti lamang para maging tama ka sa Diyos? Ang mga credential, mga nagawa o hindi makakamit na kaligtasan o ang reputasyon. Ang kaligtasan ay dumadating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Si Apostol Pablo po ay nabibilang sa tribo ng Benjamin. Isang pamana o lubhang ginagalang sa mga Hudyo. Mula sa tribong ito, nanggaling ang unang hari ng Israel na si Haring Saul. Patunghayin po natin sa 1 Samuel 10:20-24. Ang mga tribo ni Benjamin at ang Huda ay ang tanging dalawang tribo na bumalik sa Israel pagkatapos ng pagkatapon sa Ezra 4:1. Si Pablo po ay isa ring pariseo, isang miyembro ng isang napakadibotong tao, sekta ng mga Hudyo na maingat na sumunod sa sarili nitong maraming tuntunin. Karagdagan din po dito sa mga batas ni Moses. Ipinaliwanag ni Pablo ang karamihan sa mga ito, hentil na mananampalataya na ang kanyang mga credential na Hudyo ay hindi nagkakamali. Bakit si Apostol Pablo, isang dibotong pinuno ng Hudyo, ay inusig ang simbahan? Bakit po kaya? Sumasang-ayon sa mga pinuno ng reliyosong pagtatag. Inisip ni Pablo na ang Kristyanismo ay erehe at kalapastanganan dahil hindi naabot ni Jesus ang kanyang inaasahan kung ano ang magiging Mesiyas. Pinilagay ni Pablo na ang mga pag-aangkin ay hindi totoo at sa mga tuwid ay masama. Bilang karagdagan, mayroon siyang nakita ang Kristyanismo bilang isang banta sa politika dahil nagbanta ito, naguguluhin ang marupok na pagkakasundo sa pagitan ng mga Hudyo at ng Roman government. So dito po sa verse 7 ay binanggit niya ni Apostol Pablo, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan kong noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Nang magsalita po si Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na ito, ang tinutukoy niya ay ang kanyang mga credential muli o kredito, no? Ang tagumpay pagkatapos niyang ipakita yon na maaaring talunin ang Judaizer sa kanilang sariling laro. Pagmamalaki ng kung sino sila at kung ano ang kanilang ginawa. Ipinakita ni Pablo yon ay ang maling laro. Pag-iingat sa pagsasalang-alang sa nakaraang tagumpay. At napakahalaga ng mga ito na humahadlang sa iyong relasyon kasama ni Kristo. Dito po sa verse 8, basahin ko po muli, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga
ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makakamit ko lamang si Kristo. Dito po ay matapos isaalang-alang ni Pablo ang lahat ng kanyang nagawa sa kanyang buhay, nagpasya siyang isulat ang lahat bilang walang kwenta. No? Kapag kumpara sa kadakilaan ng pagkakilala kay Kristo, dapat tayo ay pahalagahan natin ang ating kaugnayan kay Kristo bilang mas mahalaga kaysa kahit ano pa. Ang kilalanin si Kristo ay dapat ang ating pinaka-layunin sa buhay. Ngunit paano natin siya higit na nakikilala? Paano nga ba natin higit na nakikilala ang ating Panginoon? May mga isinulat po ako rito na mga ilang points na pwedeng maging gabay. No po? Sabi po sa number 1, pag-aralan ang buhay ni Kristo. Sa mga ebanghelyo, tignan kung paano namuhay at tumugon si Kristo sa mga ito o sa mga tao. Pwede po natin makita ito sa Mateo 11:29 na ang sabi po ay, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. At dito po sa number 2, pag-aralan ang lahat ng mga sanggunian sa bagong tipan kay Kristo. Dito po sa Colossus 1:15 at Colossus 2:15 din. So dito po sa 1:15 ng Colossus, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. At dito po sa Colossus 2:15 din, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag ng kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. At number 3 po, bilang gabay, habang ikaw ay sumasamba at nananalangin, hayaang ipaalala sa iyo ng Banal na Espiritu ang mga salita ni Kristo. Dito po sa 1:14-26, na sabi po niya, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ang lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. At sa panghuli po, pang-4, gawin ang misyon ni Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo at matuto mula sa kanyang mga pagdurusa. Sabi po ito sa Mateo 28:19 at Pilipos 3:10. Sabi po ng Mateo, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At sa Pilipos po 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap
at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. So yun po yung mga apat na isulat ko na maging gabay po. Paano po natin masigit pa na makilala ang ating Panginoong Kristo. Upang gawin po ang mga bagay na ito, gayon pa man ay maaring mga hulugan na dapat mong gawin. Malaking pagbabago sa iyong pag-iisip at sa iyong pamumuhay. Ikaw ba ay handang baguhin ang iyong mga bagay na mahalaga para sa mas makilala si Kristo? Aayusin mo ba o muling aayusin ang iyong masikip na schedule upang maitakda, maglaan ng ilang minuto bawat araw para sa panalangin at pag-aaral ng Biblia? No? Minsan, pagkagising po natin, yung cellphone na po ang ating hinahanap. Imbis na tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. O minsan man ay nauuna yung ating mga alalahanin. Yung ating kakainin mamaya, bukas, mamayang gabi. Yung ating problema. Imbis na ipaubaya natin sa ating Panginoon yung mga alalahanin na yan. Ano po? Babaguhin mo ba ang ilan sa iyong mga plano, layunin at hangarin upang umayon sa natutunan mo tungkol kay Kristo? Ano man ang kailangan mo, magbago, sumuko, pagkakaroon ni Kristo at pagiging isa sa Kanya ay higit pa sa katumbas na sakripisyo. Ano po? Dito po sa verse 9 ng Pilipos na binasa natin kanina, ang pagiging matuwid daw po ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At lubos na magpag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya o pananampalataya. Walang halaga ang pagsunod sa batas, pagpapabuti ng sarili, disiplina o relosong pagsisikap ay makapagpapatuwid sa atin sa Diyos. Katuwiran nagmumula lamang sa Diyos at tayo ay ginawang matuwid. Tumanggap ng tama, tumatayong kasama niya. Sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo, pinapalitan niya ang ating kasalanan at mga pagkukulang para sa kanyang ganap na katwiran. Dito po sa 2 Corinthians 5:21, sabi niya, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Isinuko po ni Apostol Pablo ang lahat sa Kanya. Pamilya, pagkakaibigan, kalayaan upang makilala si Kristo at ang Kanyang kapangyarihan sa muling pagkabuhay. Dito po sa huling verse na ating binasa kanina,
verse 10 to 11, ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusan makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Kapag tayo po ay naging kaisa ni Kristo, sa pamagitan ng pagtitiwala sa Kanya, tayo ay mararanasan ang kapangyarihang bumubuhay sa Kanya mula sa mga patay. Ganon din ang kapangyarihan ay tutulong sa atin na mamuhay ng may moral na pagbabago at muling mabubuo ang ating buhay kay Kristo. Ngunit bago tayo makalakad, bago tayo makalakad ng panibagong buhay, kailangan daw nating mamatay muna sa kasalanan. Kung paano ang pagkabuhay na magmuli ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ni Kristo. Upang mabuhay para sa Kanya, ang Kanyang pagpapako sa krus ay tanda ng kamatayan ng ating lumang makasalanang kalikasan. Hindi po natin malalaman ang tagumpay ng muling pagkabuhay nang walang personal na paglalapat ng pagpapako sa krus. Nang isulat po ni Apostol Pablo, upang sa anumang paraan ay maranasan ko ang pagkabuhay na magmuli mula sa mga patay, hindi niya ipinahihiwatig ang kawalan ng katiyakan o pag-aalinlangan. Hindi siya sigurado kung paano niya makikilala ang Diyos sa pamagitan man ng pagbitay o sa natural na kamatayan. Hindi siya nag-aalinlangan na siya'y babangon. Ngunit ang paggamit nito ay nasa loob ng kapangyarihan ng Diyos at hindi sa Kanya. Kung paano pong si Kristo ay itinaas pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na magmuli, gayon din tayo balang araw ay makakabahagi sa kalwalatian ni Kristo. Sabi po ng Pahayag 22, 1 hanggang 7, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito, kasing linaw ng kristal, ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala roong makikitang anumang isinumpa ang Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Doon ay wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng ilawan o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. At sinasabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. At dito po sa verse 7, sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, pinagpala
ang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito. Amen. Alam po ni Apostol Pablo na malapit na siyang mamatay. Ngunit siya ay may pananampalataya na siya ay bubuhayin muli. Kapatid, mahirap po baguhin o isuko ang mga bagay na nakasanayan mo na. No? Ang hirap i-let go yung mga bagay na nakasanayan mo na sa iyong buhay. No? O yung mga bagay na matagal mo nang kakibat sa iyong pagkatao. Ngunit, ang pagbabago ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos ay magiging madali kung tayo po ay magpapailalim sa Kanyang kapangyarihan at sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Muli ko pong babasahin ang Filipos 3:10-11 bilang panghuling wakas ng salaysay na ito. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa Kanyang mga paghihirap. At maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Umaasa akong ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mga salita mo na amin pong pagbulay-bulayan. Salamat sa iyong lingkod na si Apostol Pablo na sa kabila po ng kanyang mga kredensyal ay pinili niya pa na sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Gayon din, O Diyos, ang mga anak mo sa panahon na ito, Panginoon. Sa mga nanonood ngayon, sa mga nakikinig sa online na ito, dalangin ko, Panginoon, na patuloy nilang maunawaan, patuloy nilang matunghayan, Panginoon, ang kahalagahan ng pagsunod sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy ka nilang makilala ng lubusan. At patuloy mo po silang katagpuin, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga salita mo. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga salita mong ito ay magbabago patungo sa kanilang paglalim, sa kanilang mga pananampalataya. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po, O Diyos, kami po ay binihisan mo ng iyong katwiran.
Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.